mga supporter ni Edward Barber. Inalmahan ng naging aksyon at reaksyon ni Maymay Entrata sa mga kumakalat na fake news tungkol sa kanyang special someone na never nitong ginawa kay Edward Barber nung kasagsaga ng condo issue. What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa! Anong latest? Ito nga ang trending topic ngayon sa mga social media at talaga naman naging trending pa sa Twitter ang Respect Maymay, Sana All Edward, Love Yourself Flyers. Mainit talagang pinag-usapan ang pagtatanggol at pagprotekta ni Maymay Entrata sa kanyang special someone na non-showbiz na nagngangalang Aaron. Hindi nga napigilang maglabas ng sama ng loob ang mga supporter ng Mayward at ni Edward Barber. Dahil never daw itong ginawa ni Maymay Entrata kay Edward Barber noong kasagsagan na naglalabasan ang mga fake news sa kanyang kalab team na tinuturing pa niyang malapit na kaibigan. Ano ang aking opinyon sa mga pangyayari? Bilang isa din akong solid Maymay na sumusuporta rin sa tambalang Mayward. What's up mga kamarites? Eto, maglalabas lang ako ng opinion ko bilang isa rin naman akong solid Maymay na sumusuporta rin naman sa tambalang Mayward. Ano nga ba ang pananaw ko sa mga pangyayari sa pagprotekta at pagtatanggol ni Maymay Entrata sa kanyang special someone na non-showbiz na nagngangalan ngang Aaron? At ano din ang reaction ko o opinion ko na never itong ginawa ni Maymay Entrata kay Edward Barber noong kasagsagan ng condo issue. Eto, sinulat ko para maisa-isa ko ang aking opinion. Ito'y aking opinion. Hindi ko idadawit dito ang solid Maymay. Opinion ko lang to. Ako lang ito. Okay? Bilang isa rin naman akong solid Maymay, bilang sumusuporta din naman ako sa tambalang Mayward, eto, isi-share ko sa inyo yung opinion ko. Opinion ko lang to. Muli po, isang paalala. Opinion ko po ito at irerespeto ko rin ang inyong mga opinion. Babasahin ko rin yung mga comment nyo dyan sa baba. Kaya mag-alala, iintindihin at uunawain ko kayo kung ano man po o kahit below the belt ang inyong reaction. Okay? Eto, babasahin ko na lang para wala akong malimutan kasi sinulat ko naman siya eh. Eto. Tungkol muna tayo sa special someone ni Maymay Entrata. Special someone ni Maymay Entrata na si Aaron nga dahil pinangalanan na nga ito ng mama ni Maymay at ng pinsan niya na ang pangalan daw ng special someone ni Maymay Entrata is Aaron. Si Aaron is non-showbiz. At dahil nga si Maymay mismo ang nag-post sa kanyang Instagram, pinakita niya ang sweet na larawan nila ni Aaron nung Valentine's Day na nagkataong birthday din ng kanyang special someone. Okay, sabihin na natin boyfriend ni Maymay Entrata. O diba syempre, nagpost si Maymay. Siya ang nagpakilala sa industriya o sa atin kung sino ba yung kanyang special someone para matapos-tapos na rin ang paglilink sa kanya kay Donnie Pangilingan at kay Edward Barber. Dahil makailang beses na sinabi ni Maymay Entrata, nandiyan pa yan sa interview niya kay Boy Abunda, na ang kanyang special someone is non-showbiz, na si Edward Barber at si Donnie Pangilingan ay kanya lamang mga kaibigan. O diba? Pero kada may ipopost si Maymay, kada may IGS siya, lagi na lang natin kinukonek na si Edward to, na si Donnie to, yung gitara. Ultimo yung Facebook ni Edward na nagpalit siya ng profile picture. O, sa Canada yan, kasi sa Canada lang may ganyang kotse. Diba? O, eto, babasahin ko na lang sa inyo para mas malinaw yung sinulat ko. Kasi medyo haba pag in-explain ko lang, kaya babasahin ko na lang. Special someone ni Maymay Entrata na si Aaron is non-showbiz. At dahil nga sa
At dahil nga sa pakikipagrelasyon at pagpapakilala ni Maymay Entrata sa kanyang special someone, ay nagulo nga ang private life nito. Dahil nga sa private na tao ang special someone ni Maymay Entrata, ay maraming misinformation ang naglalabasan. Halimbawa na nga nito, na scammer daw ang boyfriend ni Maymay Entrata. Regarding naman sa mga fake news na naglalabasan tungkol kay Edward, ito nga yung condo issue, nasabi na nga nila Maymay Entrata at Edward Barber na never nilang itong pinag-usapan. At hindi na din tinanong ni Maymay si Edward tungkol dito dahil nga may tiwala si Maymay Entrata kay Edward Barber na hindi ganong klaseng tao si Edward. At hindi na din tinanong ni Maymay Entrata si Edward Barber tungkol dito dahil nga sa may tiwala siya kay Edward at hindi ganon ang pagkatao ni Edward Barber. Kaya hindi na inusisa pa ni Maymay dahil may trust siya na hindi ganong klaseng tao si Edward. Yung mga naglalabasan na fake news na yan, hindi yan yung condo issue yan. Hindi ganun ang klase ang pagkakakilala ni Maymay Entrata kay Edward Barber. Kaya hindi niya pinapatulan yan. Hindi niya magawang protektahan si Edward o ipagtanggol sa mga bashers dahil hindi naman siya sangkot sa issue. At wala din naman siya doon sa pangyayari at kaganapan. Mismong Barber family at management ng ABS-CBN hindi nga nangialam sa mga fake news na naglalabasan tungkol kay Edward Barber. At ito na nga yung condo issue. Kaya bakit nyo kay Maymay hahanapin ang nasabing pagtatanggol kung yung mismong tao, yung family niya at management ay hindi din nagawang ipagtanggol at protektahan si Edward. Diba? Mismong si Edward. Mismong family ni Edward, ang Barber family, mismong management ng ABS-CBN, kung sino yung humahawak sa kanilang talent, hindi nga gumawa ng statement o aksyon para i-stop na tong fake news na to. Bakit? Kasi sa Barber family, alam nila yung katotohanan. Kaya bakit pa sila magpapaliwanag? Tingin ba na may maniniwala ba? Parang wala eh. Kasi yung mga totoong supporter ni Edward at ng Mayward, hindi yan naniniwala sa fake news dahil kilala nila si Edward na hindi yung kayang gawin ng bata. Yung sinasabi niyong condo issue na yon na may sex scandal pa. Pero yung mga basher ni Edward at ng Mayward, kahit anong paliwanag mo sa mga yan, kahit sabihin mo sa kanila yung totoo, hindi sila maniniwala. At never silang maniniwala dahil paniniwalaan lang nila kung ano yung nasa utak nila at kung ano yung makakasira sa isang tao. In short, ayaw nila kay Edward, ayaw nila sa Mayward. Diba? Kaya paniniwalaan nila. Ngayon, yung vlog na yan, lalo na yung diba? Yung vlog na yan, yung condo issue na yan, yung paglilink niya kay Lexa, alam niyo yung kasinungalingan, kapag araw-araw o mayat-maya yung pinag-uusapan, mayat-maya mo yan binablog, yung kasinungalingan ay nagiging malaking katotohanan na sa mga taong nanonood at sumusuporta dun sa vlog na yon. Diba? Kaya sila, naniniwala sila na etong condo issue, etong relasyon kay Lexie, ay totoo ito, na matagal ko na rin pinaliwanag sa inyo. Diba? Na yung condo issue yan ay isa lamang banding ng isang barkada o isang samahan na nabigyan lang ng maduming meaning, ng maduduming utak ng mga tao. Diba? O, continuation natin ng letter ko. Si Maymay ang nagpakilala sa kanyang special someone sa showbiz. Mula na mag-post ito sa kanya Instagram, kaya kaakibat ng kanyang pag-post sa social media ng larawan ng kanyang special someone na non-showbiz nga, ay kaakibat na din noon ang obligasyon na protektahan ito na kung hindi dahil sa ginawa niyang pag-post, hindi naman
kakalkalin ang pagkatao ng kanyang special someone. Diba? Hindi kilala yung special someone niya. Pero mula ng pinost ni Maymay, ang larawan ng kanyang special someone, dun pa lang nagka-interest yung tao. Diba? Halos lahat ng kahawig ng tao, dinidikit na yun si Aaron. Na meron pang mayaman, na meron pang scammer, na kung ano-ano pa, na mga fake news, di ba? Para bang kulang pa ba yung inihain sa atin? Bakit we want more and more? Hindi tayo masayahan, hindi tayo makontento. Nung una, gusto nyo lang makita. Nung pinakita na, hindi pa rin kayo nasatisfy. O, ayan, pinakilala na. Nung pinakilala na, gusto niya nang halughugin yung buong pagkatao, yung pinagmulan, yung kanununuan, gusto niyo nang makilala. Diba? Parang, sinabi na nga ni Maymay, non-showbiz, pribadong tao. Diba? Dapat masayahan na tayo kung ano yung inihain sa atin ni Maymay, kung ano yung isinare niya sa atin. Never siya nag-secret. Diba? Never niya tayong niloko, never niya tayong pinasakay. 2020 pa lang, gumawa sila ng special statement ni Edward na ang kanilang love team ay on-screen lang at sila'y magkaibigan lang sa off-screen na kahit wala ng Mayward, diba, sinabi nila sila pa rin naman na magkatamba, sila pa rin ang official love team. Kung ano man namamagita sa kanila ni Edward o ni Donnie ay batalik lamang sila magkakaibigan pero wala na tayong ginawa. Wala nang ginawa kundi mag-connect to that. Mag-connect to that. Lahat na lang ng ginagawa ni Maymay, kinoconnect natin kay Edward. Lahat na lang ng ginagawa ni Maymay, kinoconnect natin kay Donnie. Oh, ilang beses sinabi ni Maymay na non-showbiz, ang kanyang special someone. Oh, ibalato nyo na sa akin, lagi sinasabi ni Maymay na private lang, ganun. Oh, nung ipinakita yung larawan, hindi pa rin tayo na-satisfy. Pinangalanan na nga ni Mami Lorna, hindi pa rin tayo nasiyahan. Ginigit pa rin natin na pakana lang ng management yan. Ha, pakana. Ang sirain ng kanilang love team, baka na pa rin ng management yun. Dapat nga, di ba, dapat silang, dapat pa silang i-groom, pero bakit lalo silang sinisira? Gimmick pa rin ba yun? Tingin nyo, gimmick pa rin yun? Di ba? Si Maymay sa mga kumakalat na, eto naman, tungkol naman tayo kay Edward. Si Maymay sa mga kumakalat na fake news tungkol kay Edward Barber. Paano nga niya pagtatanggol si Edward kung hindi din naman niya alam ang totoong pangyayari? At mismong si Edward at pamilya nito ang nag-decide na manahimik na lang at huwag nang patulan ang mga fake news dahil alam naman nila ang katotohanan at ito ang importante. O eto, sige, papanood ko sa inyo yung ibang video ni Edward Barber na mismong si Edward na ang nakiusap na huwag na lang patulan yung mga kumakalat na condo issue. Pasalamat kayo. Palalo ka na, Miss O. Pasalamat kayo. Mabait si Edward Barber at ang Barber family na hindi sila pumapatol sa mga fake news. Diba? Hindi nila kayo pinapatulan, hindi nila kayo binabalikan sa laki ng paninira nyo kay Edward. Dahil kung ako mismo ang magulang ni Edward, babalikan ko kayo dahil sinisira nyo yung anak ko. Ano yung ebidensya nyo sinasabi na nandoon si Edward? Yun na yon na nandoon si Edward sa condo ni Lexa? Yun na yon? Para sirain nyo yung pangalan at pagkatao ni Edward na ilang taon lang si Edward doon? 19? 20? Minor pa rin yun. Sinisira nyo, kagagawa nyo ng fake news, inaraw-araw nyo na yung condo issue yan, kaya yung kasinungalingan na ginagawa ninyo ay pinaniwalaan na at naging totoo na sa mga taong nanunood sa vlog nyo na ewan ko ba kung bakit sinusuportahan pa rin yung mga bidyong yan. Ang dumi ng isip nyo, yung nandudun lang sa condo ni Lexa. May sex scandal na kung ano-ano nang ginagawa. Ganyan ba kayo ng kabataan nyo na kapag nandudun kayo sa ibang bahay ng lalaki o ng babae, gumagawa na kayo ng milagro? Para kayong hindi dumaan sa ganyang edad, sa kabataan. Yan, hinay blood na naman ang lola nyo, di ba?
Oh, eto, ipapanood ko sa inyo yung mga video ni Edward na nakikiusap siya na wag na lang patulan yung mga fake news na yan. Kaya wag niyong hinging kay Maymay kung bakit dun sa kanyang special someone ay pinagtanggol at prinotektahan niya agad-agad. Samantalang si Edward ay never itong ginawa kay Maymay. Paano nga gagawin ni Maymay Entrata na protektahan si Edward Barber kung mismong si Edward at ang family nito ang nakiusap na wag na lang patulan yung mga kumakalat na fake news na yan dahil fake news nga wala ngang katotohanan, diba? O eto yung video, share ko sa inyo. A lot of things have been said and a lot of things will still be said. Oh my gosh. May mga nicknames ako na hanggang ngayon nandun pa sa DMs ko sa Instagram, nandun pa sa comments sa YouTube, and I can just say, at this point, naaawa na ako. All those still saying it. Because, hirap kayo mag-move on sa isang bagay na hindi naman totoo. Paano pa yung mga love life niya? I mean, I say that as a joke, of course. I'm saying it as a joke. I mean, people will still get angry at me for just saying that. A lot of stuff wasn't true. But I'm thankful. I'm genuinely thankful for 2020. Lahat ng mga problems na, mga rumors, mga challenges na pinagdaanan namin. Kasi, I'm not gonna be honest. I'm not gonna lie. These were the things that brought me closer in my faith, closer to God. And it would never have gotten to that level if I hadn't been pushed. I actually had a talk with an amazing artist, really close to God as well. Sabi niya, Edward, truly believe in one thing and one thing alone. You don't have to say anything because at the right time, God will speak for you at tatahimik lahat ng yan. A lot of people are like, oh, Edward, ba't ayaw mo ipagtanggal yung sarili mo? Christ will do that for me. Nothing I could say will make you change your mind about what you think is true or what you don't think is true. So, I'll just try and show you through how I live that, I'm trying to live the best way I can. The most honest I can. Showing how God's worked in my life. Yun lang talaga. Yun ang masabi ko. So, whatever they think, they're gonna think. I'll trust God that He'll defend. O siguro naman malinaw na sa inyo na si Edward ang may kagustuhan na huwag na lang patulan yung mga fake news na yan. Kaya kahit si Maymay ay nanahimik na rin. Diba? Family nga niya, management hindi gumawa ng aksyon, tapos kay Maymay hahanapin niya yung aksyon na wala naman siyang kinalaman, wala naman siya doon sa kondong yun. O, diba? Paano niya ipagtatanggol? Kung ultimong si Edward, si Maymay, hindi nga nila pinag-uusapan yan eh. Bakit hindi nila pinag-uusapan? Kasi malaki ang tiwala nila sa isa't isa na never yung gagawin ni Edward. O eto naman, letter ko sa mga vlogger. Sa mga vlogger na kagaya ko. Okay ha? Sa mga vlogger na nagpapakalat ng mga misinformation o news na sa Plaza o Twitter at sa GC nyo lang naman nakukuha ang mga binablog nyo. Kung yan ang trabaho nyo at dyan kayo kumikita, naiintindihan ko kayo. Pero tandaan nyo, marami kayong sinisirang tao dahil sa paglalabas ng mga misinformation at dahil sa mga fake news nyo, madami din kayong napapaniwalang tao. Dahil sa paulit-ulit na inyong pagbabalita o vlog, dahil sa paulit-ulit nga ang kasinungalingan ay nagiging katotohanan sa mga taong nanunood, lalo kung hindi nagsasalita o gumagawa ng aksyon ang mga taong involved. Vlogger din ako, pero ang mga vlog na binablog ko ay galing mismo sa mga taong involved. At yung condo issue ni Edward ay matagal ko nang sinagot ng paulit-ulit na isa lang niyang barkadahan na nagbabanding, pero kung madumi ang iyong isip at haluan pa na mga vlogger na pera lang ang iniisip kung paano sila kikita, ay maraming tao ang masisira. Tandaan nyo, eto ha, sabi nga sa Spider-Man, and I quote, "Great power comes with great responsibility."
Ang pagbablog at pagkakaroon ng malaking subscriber ay isang napakalakas na kapangyarihan at may kaakibat din na responsibilidad. Ito lamang po ang aking opinyon sa mga pangyayari at malayang pagpapahayag. O paano mga kamarites, hanggang sa susunod na update kay Maymay Entrata at Edward Barber o Sunan o mas kilala natin sa tambalang Mayward. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click po ang ring button para lagi kayong updated sa mga latest video ko. O paano mga kamarites, salamat, hanggang sa muli, paalam!